Yes, bakla ako at anak ako ng isang mayamang matanda at ang nanay ko ay isang kasambahay. So, ano naman? Tao naman ako at hindi naman ako hayop. Matandang mayaman ang tatay ko at walang pumatol na babae kasi masama ang ugali nito. At ang nanay ko naman, dahil sa pera at alam niyang magkakapera siya, ay pumatol na. Kahit nga mga kamag-anak namin ay suko sa ugali ng tatay ko. Laging nakasigaw at maya't maya galit at high blood. Nagtiyaga lang ang nanay ko dahil may 6 na anak at nasa Bisaya lahat at ang asawa naman niya ay Batugan. Kaya naman hindi ko din masisisi ang nanay ko. Ang masama lang ay ako ang nagdurusa kahit wala naman akong kasalanan. Ang sakit sa pakiramdam yung pinagtatabuyan ka at walang mapuntahan. Grade 6 lang ang natapos ko kasi hindi na makatagal si nanay sa ugali ni tatay. Ayaw na siyang pasahurin at ang katuwiran, malaki daw ang gastos sa akin. Kaya naman, tumakas ang nanay ko at iniwan na ako sa edad na 15. Hindi ko masisisi si nanay kasi hindi naman niya ako pwedeng dalhin pauwi ng Bisaya. Dahil baka mapatay siya ng kanyang asawa. Nauunawaan ko naman, ang masakit lang, yung ipagtabuyan ako na parang may nakakahawang sakit. Ano? Nandito ka na naman? Bakit hindi ka sumunod sa ina mo ha? Hindi ko kailangan sa bahay ko ang isang bayot na batang katulad mo. Wala akong anak na lalampalampa at malambot. Nakakapangdiri ka. Layas! Pero tatay, wala naman po akong pupuntahan at wala po akong pamasahe. Malayo daw po ang lugar ni nanay. Bakit po hindi niyo ako matanggap na anak ninyo, tatay? Pagmamakaawa ko kay tatay. Anak ka bang maituturing lalaki ka? Bakit ganyan ka manalita at kumilos? At ang mga kabarkada mo, lahat bakla. Ikinahihiya kita. At kung pamasahe lang ang problema mo, sige, bibigyan kita. Sigaw ni tatay sa akin at ibinato sa akin ang nasa 10,000 piso. At isa-isa ko itong pinulot sa sahig. Wala na akong magagawa pa ng oras na yon. Pinulot ko ang pera na para akong isang pulubing patay gutom. Kinuha ko ang mga damit ko at ilang gamit na magagamit ko o maibebenta. Akin naman ang lahat ng yon dahil binili iyon ng aking nanay. At alam naman ng tatay kasi akala nga niya lalaki ako. Bit-bit ang malaking maleta at ilang kagamitan. Lumabas ako ng bahay ni tatay na hindi ko alam kung saan tutungo. Isang kababata ko sa subdivision namin ang aking nilapitan. At sinabi kong ihahabilin ko lang ang iba kong gamit habang hinahanap ang nanay ko. At pumayag naman ito, buti na lang wala doon ang masungit niyang kapatid na galit din sa mga bakla. Besh, sige. Sige akin na, itatago ko muna sa kwarto ko yan. Pasensya ka na ha. Hindi kita makukup-kup kasi inay ko lang ang kakampi ko dito. Lahat ng kapatid kong lalaki gusto na akong tsugiin. Saad nito sa akin. Dala ang isang backpack na bag at ilang damit. Naglakad na ako at hindi ko alam kung saan tutungo. Naluluha ako. Wala akong kamag-anak dito sa Maynila at wala na akong kaibigang pupuntahan. Lahat sila alanganin sa bahay nila dahil bakla nga kami. Agad akong nagload at tumawag sa isang tao na kasamahan ng nanay at kaibigang kasambahay din. Nagtanong-tanong ako kung saan sa Rojas City ang bahay ni inay. Mabuti na lang at nakitawag ang inay noon sa cellphone ko at naisave ko ang number ng kaibigan niya. Sino to? Anak ka ba ni Mirna ha? Naku, nakakaawa ka naman iho. Kababayan ko ang nanay mo. At tamang-tama, uuwi ako sa 1 linggo. Isasama kita ha. Hahatian kita sa pamasahe natin. Asan ka ngayon? Hindi kita mapapatuloy dito sa bahay. Kasambahay lang kasi ako. Tatawagan kita next week ha. Saad nito. Hindi ko malaman ang aking mararamdaman
kung matutuwa ba ako o maaawa sa sarili ko. Wala naman akong tutulugan. May pera nga ako pero sapat lang na pamasahe papuntang Rojas. At kung hindi ako matatanggap ng nanay, tsak, kasya lang ang pera ko pabalik ng Maynila. 1 linggo ako sa simbahan at alam ko na safe ako doon. May kumausap sa aking matandang tagalinis at sinabi ko na makikitulog lang ako sa tabi ng simbahan habang naghihintay ng araw pauwi ng Rojas City. Pumayag naman ito, siguro naawa sa itsura ko. Itinuro pa niyang CR at pinagagamit ako. Tandaan mo ang bilin ko, iho. Hindi kita nakausap pag nilapitan ka ng mga pari dito. At tiyak magagalit sila. At ang guard, taguan mo na lang. Hindi naman sila napasok dito sa gabi. At ang lihim nating pasukan, huwag mong sasabihin sa iba. Naaawa lang kasi ako sa iyo, iho. Kaya tutulungan kita. Magtago ka sa gabi pag may nag-uuling pari, ha. Matataray yon, baka saktan ka nila. Wika pa ng matanda sa akin. Mabait pa rin ang Diyos sa akin at alam kong gumawa siya ng paraan para hindi ako mapahamak. Tinitipid ko ang pera ko at iniingatan, baka ako madukutan. Sa araw sa mga waiting shed ako na mamahinga at kakain ng tinapay at sa gabi, pag wala namang tao, papasok ako sa lihim na daan patungo sa loob ng simbahan. Nakakatakot ang simbahan sa gabi, pero matapang ako. Kahit ganito ang aking kasarian. Kaya naman, nakatagal ako ng 5 araw. Lagi akong nagcha-charge sa 7-Eleven at nag-aabang ng tawag ng kaibigan ng inay. Pero isang masamang balita ang natanggap ko sa kaibigan ni inay. Hello iho, sorry ha, hindi kita maisasama pa uwi sa Rojas. Pinapunta ako ng anak ko sa nanay mo at syempre sinabi ko ang sitwasyon mo. Pero ayaw ng nanay mo sa'yo, papatayin daw siya ng kanyang asawa. Yun daw ipapamasahe mo, ipangkain mo na lang. Sorry ha, wala na akong maitutulong sa'yo. Saka, nagagalit na kasi ang anak ko sa akin. Huwag daw akong makialam sa inyo. At binabaan na ako ng cellphone. Noon lang tumulo ang luha ko at nangatog ang tuhod ko. Paano na ako? Saan na ako pupunta? Pilit ko mang pigilan ang pagtulo ng luha ko. Pilit pa rin itong pumapatak. Takot ang aking nararamdaman at awa sa sarili ko. Napakayaman ng tatay ko, bakit ako andito sa lansangan? Pumasok ako ng simbahan, may misa ng oras na yon. At wala ako sa sarili ko na naupo sa dulong bahagi ng upuan. At tumutulo ang aking luha habang yakap-yakap ko ang bag na tanging kayamanan ko. Nahihiya akong dumikit sa mga tao dahil iba na ang amoy ko. Basta ang gusto ko lang noon ay umiyak at magdasal. Okay ka lang ba, iho? Narinig kong winika ng isang matandang lalaki sa dulo ding upuan at lumapit ito sa akin at ako'y nailang kasi iba na ang amoy ko. Hindi ako nagsalita at natapos na pala ang misa. Nag-alisan na ang mga tao at naging tahimik na ang paligid. Pero ang matanda, nasa tabi ko pa rin. Ano, iho? Kalmado ka na ba? Huwag kang matakot, mabait ako. Nakita ko lang na umiiyak ka kaya nag-alala ako. Kahit hindi ka magpaliwanag ngayon, nauunawaan ko ang kilos mo. Saad ng matandang lalaki. Hindi ko alam, bigla na lang akong nabaitan sa matanda at tumingin sa kanyang mukha. At nakita ko na isa siyang matandang binabae din, pero mukhang mayaman at mukha namang mabait. Tara, kain tayo. Alam ko gutom ka na. Doon tayo mag-usap habang kumakain ka. Akit nito sa akin. Isang tahimik na kainan nga ang aming pinuntahan at hindi naman ako gutom at wala akong ganang kumain. Sinabi ko ang lahat-lahat at nanlaki ang mata niya nang malamang bakla ako.
Demonyo ang ama mo. Nakakaawa ka naman at ang ina mo walang kaluluwa. Galit ako sa mga taong ganyan. Siguro, sinadya ng Diyos na makita kita, anak. Tawagin mo na lang akong mami, ha? Ikaw, anong pangalan mo, anak? Samuel po, pero ang tawag po ng mga kaibigan ko sa akin ay Sam. Sorry po, ha? Aalis na po ako, mami. Baka nakakaabala na po ako sa'yo. No! At paano ka? Mamamalimos ka. Saan ka tutulog, sa bangketa, sa simbahan? Hanggang mapahamak ka? No! Sumama ka sa akin at magsimula kang muli sa buhay mo. Magsumikap ka. Tutulungan kita. Ipakita mo sa mga magulang mo na hindi ka basta bakla. Talaga po? Aampunin niyo po ako? Oo, Sam. Magagalit sa akin ang Diyos pag pinabayaan kita. Mayaman ako, Sam. At maraming alaga na kagaya mo. Isa akong sikat na designer dito sa Manila. At kaya kitang ibangon basta tulungan mo ang sarili mo. Saad pa nito. At doon na umikot ang buhay ko sa poder ni Mami at mayaman nga ito. At marami ngang alaga na mga bakla ding katulad ko. Pinag-aaral niya kami at ang kapalit taga-Burda at katulong sa kanyang tahian. Siya ang gumagawa ng mga gown ng mga lumalaban sa mutya ng Pilipinas at maging Miss Earth at maging gown ng mga sikat na artista. Istrikto si Mami para daw matuto kami. Mga anak ang turing niya sa amin at ayaw niya ng tamad at mahina ang loob. Gusto niya palaban kami at laging alerto sa mga taong nang mamaliit ng kagaya naming mga bayot. At dahil kay Mami, nakatapos ako ng college at ngayon ay may sarili na akong pangalan. Minsan kong sinilip ang tatay, na-stroke ito. At dahil may pera, may caregiver na siyang kasama sa bahay. At ayaw ko namang magpakita, baka lalo itong mapaaga ang buhay. Choice niya naman ang ganung buhay kahit may anak namang pwedeng mag-alaga sa kanya. Ay mas gustong magpaalaga sa ibang tao, edi sige. Isa na akong makeup artist ngayon at nakakontrata sa isang sikat na TV network. At ako din ang gumagawa ng mga gown ng mga sikat na artista. At may ipon na ako sa bangko at may partner na mahal ako. Si Mami ay matanda na at naka-wheelchair na. Ako ang kanang kamay nito. Inaalagaan ko siya at legal na inampon ako. Ang apelyido niya ay daladala ko at proud na proud siya sa narating ko. Lahat ng kanyang sinimulan, ako na ang magtutuloy. Maging ang pag-aampon ng mga baklang pinabayaan ng mga magulang ay itutuloy ko. Ngayon, isa na akong professional na bakla na may kakayahan na sa buhay. Wala nang mga api sa akin. At wala nang mamamahiya at wala nang magtataboy pa sa akin. Basta kumapit lang at magtiwala sa Diyos. Maniwala kayo, hindi kayo maliligaw ng landas. Isang kaibigan ang tumulong sa akin at pinahanap ko ang lugar ng nanay ko. At sinadya ko ito, nagpakita ako para makita niyang ang bakla niyang anak na pinabayaan niya sa lansangan at hindi ipinaglaban na isa ng milyonaryo. Kumusta ka na, Nanay Mirna? Naka-12 ka palang anak ah. Mabuti pa sila, inalagaan mo. Ako, pinabayaan mo lang. Napakahuwaran mong ina, kahanga-hanga ka talaga. Napatulala ito habang naglalaba. Isa kasing bakla ang nasa harapan niya na bumaba sa mamahaling kotse at isang Diyosa ang nasa harapan niya ngayon. Anak, Samuel, ikaw ba yan? Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo si nanay. At umatungal na ito sa iyak. Nako, tama na po. Sayang lang ang luha mo. Nagpakita lamang ako para sabihin sa'yo na buhay pa ako. At sana, huwag mo nang gagawin yun sa 12 mong anak. At sana, maging ina ka sa kanilang lahat. Ayan, 10,000 yan.
Pera yan ng asawa mong mayaman na ama ko. Ibinato niya yan sa mukha ko nung edad 15 pa lang ako. Pagkatapos nun, pinalayas ako. Sa'yo na po yan. Pinatatawad na kita, Nanay Mirna. Para sa ikatatahimik nating lahat. Paalam po. Maluwag na ang dibdib ko at isa lang naman ang gusto kong malaman nila. Nabuhay ako sa tulong ng hindi ko kadugo at nagsumikap akong mabuhay kahit pinagtabuyan nila ako. At ilang taon pa, nabalitaan kong namatay na daw ang tatay ko at dahil walang ibang magmamana ng ari-arian nito, isang kamag-anak ang kinontak ako at hinatian ako. Ibinigay ko sa bahay ampunan ng perang natanggap ko. Magkaroon man lang ng halaga ang pera ng ama ko. At kahit papaano, may makinabang namang kabataan na pinagkaitan din ng swerte sa buhay. Ngayon, masayang-masaya na ako at nanatili si Mami sa tabi ko. Kahit sobrang tanda na niya at binibiro ko na nga kung minsan na masamang bakla, matagal mamatay. At tumatawa lang siya habang yakap-yakap ako. Wakas.